Ang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? 20 pesos, pinagmamalaki po ng lahat ng followers ni BBM, lahat ng kandidato ni BBM, parang dito na lang po sila kumapit, no, sa 20 pesos. Napakalaking insulto po ito sa lahat ng mga botanteng Pilipino kasi ang akala ng mga kandidato ni BBM mananalo na sila dahil sa 20 pesos na pangako, no? Okay, opo, pangako po ito. Hindi po ito katuparan. Bakit po pangako? Pangako eh. Simple lang naman po patunayan yan, di ba? Hindi pa po yan nasasakatuparan pero nag-aani na po sila ng tagumpay. Kayo po, ganito po ang ginagawa sa mga Pilipino ngayon, no? Inuuto tayo, may mga social media na nag-expose eh. Magkasabwat po itong ating mga media at saka itong ating gobyerno sa pang-uuto sa atin. Ilang araw na po nilang binabalita yung 20 pesos na bigas. Tanong, meron na po ba? Wala pa. Bakit po, kung hindi po yan propaganda na sa buwatan ng gobyerno at saka ng media para ipanalo tong kanilang mga kandidato, bakit hindi po sila tumitigil sa 20 pesos na bigas? Wala pa naman pala nagtitinda. Bakit po nila binabanatan si BP Sara, nagsasabi lang naman ng totoo? For 3 years, ano ba sinabi ni BP Sara? 3 taon, nangako ka, 2022, 2025, nangangako ka pa rin. Pangako pa lang po yan. Ngayon po, ito po, hamon ko po sa inyo, wag lang po sa Visayas. No, wag lang po sa Visayas. Tanungin nyo po ang sarili nyo kasi ito po, direkta na to na panghahamak sa ating utak, no? Ang sinasabi nila Tito Soto nung babae na anak ni Jejo Marbinay, tsaka si Ramon Revilla, sila pala yung narinig ko eh. Baka meron pang iba nagsasalita sa 20 pesos na bigas. Ang sinasabi nila, no? Ang sinasabi ng mga to, yung 20 pesos na bigas, dyan na sumentro yung kanilang, nagpapasalamat sila, 20 pesos na bigas. Para to sa mamamayan, 20 pesos na bigas. Tuwan-tuwa sila. Inuutunin nyo yung mga tao. Bakit? Sige. Hamon ko po to sa lahat ng nakikinig. Mapa-BBM, hindi na po kami mangangampanya. Hindi na po ako magsasabi na ito yung boto nyo. Iboto nyo po yung mga BBM. Saan man kayo sa Pilipinas, Basta po, kasi sabi nila hindi raw pambubudol to eh. Mali daw po. Naninira daw po, crab mentality daw po yung ginagawa ni BP Sara na hinihila pababa. Ito lang po ang ating kasi insultong-insulto na ako eh. Ilang araw na po nilang pinagmamalaki. Pag kayo po, ang sabi po ni BP Sara, binudol tayo dyan sa 20 pesos, papabudol ba uli kayo? Kung may 20 pesos man na ibebenta, baka naman hindi makain ng tao. Yun po, napakasimple lang. Ngayon, pinalalabas nilang sinungaling, pinalalabas po nila sa BP Sara na panay-paninira lang. Wala pa nga kayong binibenta eh. Kaya tama pa po si BP Sara. Ngayon, ang hamon ko, papayag ba kayo? Ang hamon ko po, pag hindi nakabili ng 20 pesos sa palengke po pag hindi nakabili ng 20 pesos na pwedeng kainin ng mga tao, payag ba kayo, BBM, na hindi kayo iboboto? Ganun na lang kasi yung mga fake news, may mga sinasabi pang fake news daw, yung kumukontra daw po, bukang bibig po nila yung fake news eh. Ang kumukontra daw po, ang kumukontra daw po sa 20 pesos ay fake news. Ang dami po nilang sinasabi, magbabasa po tayo. Marami po silang sinasabi tungkol po sa mga kumukontra sa 20 pesos. Ito po ang isa.
Ang kumukontra sa 20 pesos ay fake news. Fake news daw yun, yung kumukontra. Eh di patunayan ninyo, hindi, wag na, sila nga, tokes lang yan. Ang sinasabi namin, tokes lang po yung 20 pesos. Sino po magpapatunay kung may 20 pesos o wala? Kayong nakikinig. Pumunta kayo sa palengke, bumili kayo. Pag wala kayong nabili, hindi totoo. Hindi sa palengke bentahan ito. Saan ba kami bumibili ng bigas? Imposible sa SM, mas mahal doon. Sa SM po, pinakamura, 75, 80. Kaya nga, di ba? Sino po ang tama? Ang sinasabi ni BP Sara, nabudol na tayo noong 2022. Pinangako yan, campaign promise. Ngayon, nangangako na naman. Sino po ba ang tama? Si BP Sara o itong mga kandidato na to? Ito sabi ni Anticlero, Palacio, pinag-iingat ang publiko versus fake news peddlers ukol sa 20 kilo na bigas. Hindi na po kami magsasalita kung meron o wala. Kayo na. Kayo na mismo. Wala nang tokisan. Tokis tayo pareho. Si Anticler ang daldal. Kayo na po. Hindi po. Ang sinasabi kasi ni BP Sara, kung may 20 pesos man, hindi makakain yan. O kung meron po kayo nabili, di boto nyo. Pag wala kayo nabili, iboto nyo pa rin kung gusto nyo para tuwing eleksyon niloloko kayo. Ang choice nyo po ganito. Pag may nabili kayo na 20 pesos na makakain ninyo, iboto nyo. Pag wala kayong nabili, iboto nyo pa rin para lagi po kayong pinaiikot. Ganun ang gusto nyo, di ba? Wala tayong kadala-dala eh. Sa matinong tao po, once is enough. Dapat hindi kayo nadadalawahan. O katulad niyan, 7 pesos na naman na bigas. ₱7 daw yung bigas. Ni Duterte. Okay, kaso hindi tayo panahon ni Duterte. Nakukuha niyo yung ginagawa nila. Napaikot yung mga BBM supporter eh. Pag umangal sa 20 pesos na bigas, sabihin nyo, si Duterte nga, 7 pesos yung bigas. Una, hindi po 7 pesos ang sinabi ni Duterte. Ikalawa, hindi po si Duterte presidente natin. Di ba? Ganun lang sila eh. Pag merong issue, banatan nyo lang si Duterte. Wala namang problema. Banat lang kay Duterte, di ba? Lahat ng magbabanggit kay Duterte, ngayon po, presidente si BBM. Ano po ang sinasabi na? Inutil kasi yung presidente namin, walang kakayang gumawa. Kaya isisisi na lang namin kay Duterte. Yun po yung ibig sabihin nun, yung pagbanggit nyo ng pagbanggit ng Duterte. Kasi kami naging presidente po si Duterte. Hindi po kami nagbabanggit na, nung panahon ni Pinoy, wala po nun. Nakalimutan na nga si Pinoy kagad eh. Unang taon pa lang ni Digong, hindi na nababanggit si Pinoy. Wala na nga silbi. Ibig sabihin, kaya nila binabanggit si Duterte. Wala silang ginagawa, sisiraan nila. Kasi ang ganda ng ginawa ng tao. 20 pesos na bigas, simple lang po yan. Katulad po nito, pakinggan lang po natin ng konti. Ayan, nariyan na po, lahat na po ng mga kandidato ng bagong alyansa. Sa press conference ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dagupan City, pinuri ng Alyansa senatorial candidates ang 20 pesos rice program. Nakakatawa po, di ba? Pangasinan. Saan sinabi magbebenta ng 20 pesos? Sa Pangasinan ba? Sa Visayas. Pinupuri nila, kaya kayo niloloko tayo eh. Kayong mga taga-Pangasinan, ako po, Pangasinan kami. Mga Ilocano kami sa Pangasinan eh. Niloloko kayo dyan, mga kababayan. Mga kababayan naming taga-Pangasinan. Ibebenta po nila yung bigas. Konti lang po yung ibebenta nila sa Visayas, hindi pa po lahat. Pero pinagmamalaki sa inyo. Ano po sinasabi? Magbebenta kami ng 20 pesos na bigas. Pero hindi sa inyo. Hindi sa mga taga-Pangasinan.
doon sa Visayas. Ininsulto pa kayo. Totoo ba yung sinasabi ni BP Sara na ito pong 20 pesos na to ay pamumulitika lang? Opo. Bakit naman hindi po yan pamumulitika? Kung yan po ay hindi pamumulitika, dapat buong Pilipinas. Di po ba? Eh bakit sa Mindanao hindi sila magtinda? Solid Duterte yun. Mag-aaksela sila ng pera, solid Duterte yun. Bakit sa Luzon at unahin nila sa Visayas, malaki pong boto yung mawawala sa kanila eh. Nakita po nila na yung Visayas, Duterte ang sinisigaw. Mawawala po sa kanila yung boto ng Cebu. Yung pong inaasahan nilang malaking boto sa Kabisayan, lalo na po sa Cebu, mawawala po yan. Kinakailangan nila magtinda ng 20 pesos na bigas. Kayo po mga taga Cebu at mga taga Visayas, pag may nagtinda ba na magandang bigas na 20, bibili kayo? Bumili po kayo. Wala naman pong problema eh. Bumili po kayo. Parang ayuda yan eh. Ayuda talaga yan. Tanggapin nyo lang ng tanggapin. Pero wag nyo na po silang iboto dahil binabaon nila tayo sa utang lalo. Saan ba kukunin yung pondo na yan? Tignan nyo po ang masakit po niyan, binili na lang ng 33, yung gobyerno binili sa traders ng 33, tubong lugaw po yung may-ari ng bigasan. Bibili nila ng 33, ibebenta nila ng 20. Mag-aabono po yung gobyerno. Kanino bibilhin? Correct kayo. Kanino ba bibili niyan? Ngayon po, mga kapatid, ano po mangyayari dyan sa pwede po ba mangyari yun? Pwede naman mangyari, may benta talaga sila. Ang ikalawa kong tanong, sustainable ba yan? At bakit sa Visayas lang? Dahil po yan ay propaganda lang po yan. Ngayon, ang hamon ko nga, sa inyong mga Taga-Luzon, lahat kayong Taga-Luzon, hindi po kayo mahal ng gobyerno. Walang mahirap sa inyo, di ba? Mayayaman kayo lahat, kaya hindi kayo binibentahan ng 20 pesos na bigas. Favoritism? Bakit ang patakaran ng gobyerno may pinipili? Bakit hindi ibenta sa lahat kung may 20 pesos talagang bigas? Kayo bang mga Taga-Luzon, pinagmamalaki nyo pa? Na magbebenta ng 20 pesos, magbebenta pa lang Magbebenta ng 20 pesos na bigas. Taga-Luzon kami. Tuwan-tuwa pa rin kayo. Pero iniinsulto kayo. Di ba? Kasi, hindi na natin bibilan yan. Dito lang tayo sa Visayas kasi maraming boto rito. Yung mga taga-Luzon na yan, di ba? Taga Mindanao. Wala bang nagugutom sa Mindanao? 20 pesos, ibebenta lang sa Visayas? Bakit po sa Visayas lang? Napakaswerte naman ng mga Visayas. Naroon kasi taga-ron si Romualdez. Taga-ron pala si Romualdez eh. Di ba? Sa Visayas, sa Visayas pala si Romualdez. Kaya siguro, taga-ron si Garcia sa Cebu. Bakit hindi ang Mindanao? Bakit hindi ang Metro Manila? Hindi ba kayo mahal? Hindi ba tayo mahal? Ang proyekto po ng pamahalaan dapat para sa lahat, hindi lang po sa tinitirhan ng mga kamag-anak. Sa Cebu ba? Sa Cebu lang ba? Ay, sa Cebu lang daw, sabi ni Jung. Hindi ko po kasi alam eh. Inuunti-unti ko lang po kayo. Sa Visayas lang muna. Palagay nyo na sa Visayas, sa buong Visayas. Ito po hamon ko sa inyo. Kung dyan na po nakasentro yung kanilang mga pangako at wala namang binibenta sa Mindanao at saka sa Luzon, wag nyo po silang ibenta. Wag nyo po silang ibenta. Wag nyo po silang iboto.
Biruin mo, eto na nga lang yung pangako, 20 pesos, hindi pa kayo sinama. Insulto personal yan pag binoto nyo. Hindi na nga kayo pinapahalagahan. Eh. Hindi kayo mahal. Hindi kayo mahal, kaya ayaw kayong bentahan ng 20 pesos. The rest po. Kayo po mga Bisaya, ang tingin po sa inyo, uto-uto. Bentahan lang kayo ng 20 pesos, iboboto nyo na ng mga BBM candidates. Di ba? Ako, ganun ang tingin ko eh. Bakit ganun? Bakit kami binibentahan ng mura nito? Bakit yung Mindanao at Luzon hindi binibentahan? Kasi ang tingin sa inyong mga Bisaya, uto-uto. Pag binentahan kayo ng 20 pesos na bigas, iboboto nyo na yung mga tauhan ni BBM. Hindi, Visayas ang sinabi. Cebu lang ba ang Visayas? 12 lugar lang. Yan ba yung mga pinagmamalaki nyo? 12 lang po ba? Oh. Problema po yan. Politika po talaga yan. Wala naman pong problema sa akin. Kung sa tingin po ninyo, yung halaga ng boto nyo ay 20 pesos na bigas lang, di boto nyo, wala talaga. Ngayon po, walang pilitan. Kayo po, nakaranas kayo ng Duterte leadership. Ano pong ginawa sa Duterte? Matapos maglingkod ng tapat, hindi nagnakaw. Oy, mali-mali din po ha. Pinupuna po nila si Abansenya. No? Pinupuna po nila si Abansenya na bakit daw, naku, nakabili ng bag na mamahalin, nakabili ng mayaman naman pala, bakit nagkukunwaring mahirap? Sinabi po ba ni Abansenya na mahirap siya? Sinabi po ba ni Abansenya na wala silang kakayahang bumili ng ano? Ang sinasabi po namin, hindi po magnanakaw si Duterte. Ano po kinalaman kung makabili yung mag-ina, si Kitty at saka si Abansenya, makabili sila ng mamahaling bag? Ang tindi, no? Napaka-unfair kasi yung mga Marcos lumaki po sa yaman. Bumili lang ng bag po siya, ano na, talaga? Magnanakaw po dito sir sa Panay Island. Opo, matindi po ako. Matindi po ako sa mga bobo. Masasaktan po kayo. Yun po, minamaliit kayo dahil inuuto kayo tuwing eleksyon. Nabudol na kayo noong 2022, ngayon papabudol kayo. Kahit po magtinda ng 20 pesos na bigas, kahit po tama yan, tingin nyo, tapos na eleksyon, meron pa? Kaya nga nasa sa inyo yan eh. Ako po, tuwang-tuwa lang po ako kasi patutunayan nyo lang na uto-uto kayo. Pwede naman kayong bumili ng 20 pesos na bigas. Mali po yung sinasabi na pinipigilan kayo. Wala pong nagpipigil. Kung may magbebenta po sa Luzon, pag dyan lang po, yung hindi na ako sasakay, pag meron po nagbenta na lalakarin ko lang, katulad ng paglalakad ko papuntang palengke, bibili po ako. Eh po siya kung wala naman. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na iboboto ko kayo. Kaya sila Tito Soto, Ramon Revilla, yan si Binay. Yan po hindi na dapat iboto yan. Ang dami po sinasabi ngayon ni Tito Soto. Binabara na po siya ng mga reporter na nagsasabi, pag ako nanalo, hindi ko kukunin ng aking sweldo. Ang tagal mo na senador, Tito Soto. Ngayon, mangangako ka ng ganyan. Buti pa, tumahimik ka na lang. Baka talagang hindi mo pa ginagalit eh. Alam po ninyo, sa kapapangako po ninyo na wala namang katotoran yung pinapangako nyo. Iniinsulto nyo lang yung mga Pilipino. Matatalino na po yung mga Pilipino ngayon.
Pag may 20 pesos ba na nakakain ng tao, bibili po ang mga Pilipino? Bibili. Pero automatic po ba yan? Ganun po ang tingin ninyo sa mga Pilipino. Isang proyekto lang, 20 pesos na bigas, na hindi pa nga natutupad. Kala nyo panalo na kayo. Lalo kayong ibabasura ng mga Pilipino dahil yan lang pala ang gagawin nyo. 20 pesos na bigas. Alam ng mga Pilipino, yan ay subsidized. Alam ng Pilipino na yung 20 pesos na bigas na ibebenta ninyo dun sa, ibebenta po ninyo sa Visayas, ay babayaran ng mga taga Luzon, babayaran ng mga taga Mindanao. Para makakuha lang kayo ng boto, ang magbabayad buong Pilipinas. Alam nyo ba yun, mga taga Luzon at taga Mindanao? Akala nyo, 20 pesos, okay yan. Sa Visayas, ibebenta. Pera ng mamamayang Pilipino, yung ipang-subsidize para lang mabentahan ng murang bigas yung mga taga-Bisaya. Sa tingin nyo ba unfair yun? Unfair talaga yun. Bakit kayo ang uutangin yan? Pag tinuloy-tuloy yan hanggang 2028, uutangin yan. O, anong haka-haka dyan? Sa tingin mo ba yung 20 pesos talaga bigas? 33 nga raw, sabi ni Auntie Claire eh. Ang sinasabi ni Auntie Claire, 33 yung bigas na ibebenta nila ng 20 pesos. Paghahatian daw ng gobyerno through FTI at saka local government. Oh. Pag gobyerno po nagbayad niyan, ang gobyerno po, wala pong gobyerno. Pag local government, doon sa Visayas, di ba? Yung gobyerno yung kalahati, national government. National nga eh. Kasama yung Taga-Luzon, at Taga-Mindanao na hindi makakabili ng 20 pesos na bigas, kasama po sila sa magbabayad ng mga binentang 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Kasama tayo. Kung uutangin niyang pondo na yan, kasama na naman tayo sa magbabayad. Kahit wala naman tayong mabibili. Dahil para sa Bisaya lang. Makakuha ninyo? Masaya, di ba? Babayaran natin yung murang bigas ng mga Bisaya. Hindi po ako anti-Bisaya. Gusto ko nga para sa lahat, eh, di ba? Dapat, kung may proyekto kayo sa Bisaya, kaya nga Visayas eh, kasi namumulitika lang sila. Tama naman si BP Sara na namumulitika lang itong mga to. Kasi kung yan po ay pangkalahatan, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila, meron pong mabibiling 20 pesos. Paano naging pera natin yun? O di hindi mo pera. Yung pera po ng gobyerno, pera natin yan. Kung hindi mo naiintindihan yan, simple-simple po yan. Ang pera ng pamahalaan ay pera ng mamamayang Pilipino. Kung hindi mo yan naiintindihan, AG21, ano magagawa ko? Kaya nga AG21 ka lang eh. Hindi ka pa Ajinomoto. Bigay lang tayo kung ano lang ang abot ng isip nyo. Di ba? Kung hindi nyo maisip na yung pera ng mamamayan ay pera natin, ano magagawa natin? Wala talaga. Hanggang dyan lang ang utak nyo. Di kunin natin yung pera. Kita mo, utak magnanakaw. Sabi ko, talagang suko na talaga ako sa mga susuko ka talaga sa mga follower ni BBM. Sabi ko, pera natin 'yan, di ba? Sabi niya, paano natin naging pera 'yun? Pinaliwanag ko eh. Sabi ko, pag pera ng gobyerno, pera ng mamamayang Pilipino, di kunin natin. Hindi ko naman sinabi magnanakaw tayo. Paano mo kukunin yun? Nasa gobyerno nga.
Ang hirap nilang papaliwanagan, no? Mahirap po talaga sila paliwanag. Para maunawaan nyo, nung kayo ay estudyante, merong treasurer, di ba? Yung pera ng section nyo, hawak ng treasurer. Yung bang hawak ng treasurer, sa treasurer yon, hindi, sa section yon. Pwede mo bang kunin yun? Atin pala yan, kunin na namin. Bugok na. Kayo nga, payo ko po sa mga BBM supporters, bago po kayo magsalita, bago kayo mag-comment, isip muna. Atin pala yan, bitin din natin kunin. Nakman po pa. Atin nga yung Malacanang, sige nga, kunin nyo nga yung bubong ng Malacanang. Kung hindi kung hindi kayo barilin doon. Atin talaga yan. Yung luneta, atin yun eh. Pwede mo bang kunin si Lapu-Lapu? Atin pala to. Kunin na natin to si Lapu-Lapu. Thank you very much kay Gregory sa 5,001. Hindi naman. Lumabas lang yung hina ng utak. Hindi pagkasakit. Kahinaan ng utak yun eh, di ba? Sige, basa-basa lang ako kasi basa sabay ano na lang tayo. Meron pa po rito, meron pa pong isa. Bilib na bilib ka rito, no? Yung tanungan po nila Claire tsaka yung mga media. Alam mong ano yung may sabwatan eh. Sabi ng isa, nagtanong kay Claire, ano pong masasabi ninyo tungkol po magpinsan daw kayo ni magpinsan daw po kayo ni Franz Castro. Media yun media. Magpinsan daw, seryoso sila eh. Magpinsan daw po kayo. Siyempre, sasagot naman isa fake news. Fake news yan. Ang very obvious po na biro, napapalabas yung fake news. Yung sabwatan ng media tsaka ni Auntie Claire, napaka-obvious naman na biro yun. Magpinsan ba kayo? Hindi naman kayo mukha magpinsan. Mukha kayo mag-ina. Mukha kang ina yan. Mukha po kayo mag-ina. Huwag nyo na itanong kung sino yung mukhang nanay sa kanila ni Franz Castro. Obviously na biro, gusto nilang palabasin na fake news si Sara Duterte. Ganon po ka ba? Alam nyo, ito po ang pinakamababaw na gobyerno sa lahat. Sa totoo lang po, dito na pinakamababaw na gobyerno. Paraan nila ng pagsagot, yung mga proyekto nila, walang katuturan eh. Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Pero, makikipagtulungan tayo sa Interpol. Pero, yung Interpol naman, nakikipagtulungan sa ICC. Pero hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Sa Interpol tayo. Ang naglabas po ng warrant, ICC. Hindi tayo nakikipagtulungan. Sa Interpol naknan po pa. Pinaka mababaw na ano. May nagsabi pa, hindi naman natin pinahuli yung bansa. Tao naman yung pinahuli natin. Yung hinuli daw nila, hindi naman daw bansa, kundi tao si Duterte. Makikipagtulungan tayo pag ang nasasakdal ay tao. Pero pag ang nasasakdal ay bansa, hindi tayo. Meron na ba nasakdal na bansa? Meron na ba nakasuhan na bansa? Sa lahat mo, ang alam ko sa lahat ng korte, kinakasuhan tao, hindi bansa eh. Magpinsan daw kayo. Tumatawa pa si BP Sara nung sinasabi niya magpinsan. Biglang fake news na.
Diyos ko, pati biro ngayon, fake news na. Natural sa atin. Kaya po tanggap na tanggap ng mga Pilipino yung mga Duterte. Napaka-natural ng pagbibiro sa atin. Napaka-natural ni BP Sara na magbiro. O di yung lahat ng sinabi ni BP Sara, tanggalin nyo na tong yung Vice President na logo, di ba? O anong tawag doon? Yung Vice President, sabihin, sabi ni BP Sara, palitan na natin ng presidente. O fake news na naman yun. Obvious na nagbibiro eh. Sabi ni BP Sara, palitan mo na yung apelyido mo. Sasabihin, fake news yan kasi hindi naman pwede magpalit. Ma'am, tinapay. Lahat na lang ng obvious na biro, gagawin yung fake news para lang masabi na fake news si BP Sara. O meron pa pala, eto. Meron sinasabi meron naman po silang bagong pauso. Ang bago po nilang pauso ngayon, yung China daw po ay nakikialam sa ating midterm election, di ba? Narinig nyo na yan, di ba? Okay, ano yun po natin? Iano lang po natin yung sinasabi nito ni Auntie Claire. Sabi po ni Auntie Claire, inihayag, Yusek Castro, nakarating na ito sa, ayan, inihayag ni Atty. Claire Castro na paiimbestigahan pa ang isiniwalat ng NSC na nangingialam umano ang China sa 2025 election sa bansa upang malaman ng iba pang detalye hinggil dito. O ano ang endgame niyan? Ipapahuli nyo si Xi Jinping? Nakikialam daw yung China sa 2025 election. Ang kumukontra sa benteng bigas ay kumukontra sa magsasaka at mahirap. Wala pong kumukontra sa benteng bigas. Sino po ba kumukontra? Pag sinabi ba ni BP Sara na nabudol na kayo noon, wag na kayo magpabudol ngayon, kumukontra? Sinabi ba ni BP Sara na wag kayong bumili pag may nagbenta? Ang sinasabi niya nga, binubudol kayo, hindi po yun. Binubudol kayo ng 20 pesos na bigas. Binudol na kayo noon, wag na kayo magpabudol ngayon. Hindi po niya kinokontra. Pwede mo bang kontrahin yun? Kung nagtinda ba ng bigas, kontra ako dyan. Wala pong kumukontra kasi wala pa naman nagbebenta eh. Naninira sa 20 pesos. Wala pong naninira. Naghanap nga kami. Alam nyo, simple lang po yan. Yung pagbili po ng 20 pesos na bigas, tao po ang magsasabi kung may nabili sila o wala. Kung wala, wala. Kung meron, meron. Hindi mo po kinakailangan siraan. Hindi ba kontra yung sasabihin pagkain ng baboy ang tawag nila doon? Hindi po. Yan po ay pagsasabi niya ng katotohanan. Sinabi naman po ng China na hindi sila makikialam sa eleksyon. Hindi po yun yung importante. At tayo po magpapasya, bakit pakikialaman natin yung China? Ano pakialam ng China dito? Ginagawa kasi nilang anti-China. Sasabihin nila pro-China yung mga yan. Para po sa kampanya rin. No? Huwag iboto ang pro-China. 20 pagkain ng baboy. Ibig nyo sabihin, meron... Ang sabi ni BP Sara, baka hindi naman makain ng tao yan. Baka maruming bigas yan. Ano po yung problema doon? Wala pa namang binibenta eh. Eh di, kaya kayo nasaktan, baka yan yung balak nyo. Pwede naman kayo bumili ng mas mahal, ibenta nyo ng mas mura, di ba? Ang susunod na tanong, saan kukuha